Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong araw ating tatalakayin ang kwento ng Kabanata 21. Sa kabanatang ating mapupulutan ng aral, inspirasyon at maggaganyak sa atin na huwag sumuko. Nagsimula ang kabanatang ito sa isang gabi. Maraming tao ang nakapila sa Teatro de Variedades dahil may pagtatanghalang isang nagngangalang Ginoong Joy. Ang palabas ay dulang Pranses na pinamagatang Les Coches de Corneville. Naging usap-usapan ang bantog na opera sapagkat balitang mahuhusay ang mga umaawit at magaganda ang mga mukha at katawan ng mga artistang nagsisiganapan. Ngunit ang sabi ng iba ay higit pa raw sa inaasahan ng lahat ang makikita sa loob ng tanghalan. Masasaya ang mga tao, may nagtatawanan at may nag-uusap. Ang dulaan ay nagliliwanag, may mga bulaklak at halaman sa mga pintuan at bintana, at may makapal na tao. Ngunit bandang 7:30 pa lamang ay naubos na ang mga tiket at may mahabang pila para makapasok ang mga tao. May nakasulat na entrada general sa pinapasukang pinto kung saan naroon ang pila. Ang iba ay nakikipagbanyagan makabili ng tiket sapagkat ninenegosyo ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang tiket sa mas mataas na halaga. Ang ibang hindi makabili ay nagkasya sa panood sa mga taong nakapila na halatang sabik nang makapasok sa dulaan. Isang Kastilang nagngangalang Camoron Sosido na hindi alintana ang ayos at itsura ang pumasok sa dulaan. Ikinahihiya ng kapwa Kastila ang matangkad na lalaki sapagkat ito'y marumi, payat at butuhan. Nanlalagkit pa ang mahabang buhok at may suot na gusot na sombrero. Sinasabi nila na dati itong mayaman at nagmula sa kilalang angkan. Misteryo sa marami ang kanyang pagkatao, bagamat nakikilala siya sa hindi magandang kapaparaan. Hila-hila ni Camoron Sosido ang isang paang tila naninigas habang naglalakad at narinig niya ang pagtawag ng isang matandang lalaki. Maliit ang lalaki, may balbas, kayumanggi at ang suot na Amerikana ay hanggang tuhod. May patilya pa ang buhok nito. Siya si Tio Kiko, na isang Indio. Iisa ang uri ng trabaho ng dalawang lalaki, at ito ang magdikit ng paskil tungkol sa palabas. Masayang nagbalita si Tio Kiko na binayaran siya ng Pranses sa pagdidikit ng paskil para sa pagtatanghal na iyon. Binigyan nila ako ng mataas na pabuya dahil maganda ang aking pagdidikit sa mga paskil, dahilan para dumami ang manonood ng dula. Masayang kwento ni Tio Kiko. Kung 6 na piso ang ibinayad nila sa iyo, magkano kaya ang ibibigay nila sa mga praile na nagpapabawal sa palabas? Alam mo ba ang ikikitain ng palabas na ito ay aabuloy sa kumbento? Nahati ang mga tao sa Maynila sa pagbibigay ng opinyon tungkol sa palabas. Sina Don Custodio, kabilang ang mga praile, ay tumututol na nasabing pagtatanghal sa paniniwalang ito ay masagwa at immoral, bukod pa sa wala silang mauunawaan sa wikang Pranses. Ipinagtanggol naman ito ng mga minuno ng hukbo, mga marino, mga kawani at iba pang matataas na tao. Ang babaeng may asawa at may kasintahan ay tumututol din, gayon ang mga matandang dalaga at iyong mga walang nobyo
ay sumasang-ayon. Maging si Benzay ay sumulat ng artikulo sa wikang Kastila tungkol sa opera at pinag-usapan iyon sa imprenta. Mas maingat nga lamang siya sa pagsusulat upang hindi na mapintasan o maulit ang naging pagkakamali niyang pagbaybay sa pangalan ng isang tenor na Italyano. Napagsabihan siyang isang mangmang dahil sa naging pagkakamali. Siya na tanging ulong nag-iisip sa Pilipinas ay isang mangmang. Kailangan niyang ibangon ng sarili. At nagsulat siya ng 17 artikulo at sumasangguni sa 15 diksyonaryo. Sa isang banday umaasa siyang makatanggap ng libreng tiket upang makanood at hindi mapalampas ang ganoong pagkakataon. Nakita mo na kung sino ang humahakot ng mga manonood? Hindi ang kartil, kundi ang pastorol. Wika ni Camoron sa Sido kay Tio Kiko. Ang kalahati ng mga nanonood sa teatro ay dahil ayaw sumunod sa kautusan ng mga praile. At ang kalahati ay inaalam ang dahilan kung bakit ipinagbabawal ng mga praile ang isang palabas. Dumugsa ang mga tao dahil dito. Tila higit na mabisang pang-akit ng mga tao ang pagbabawal ng mga praile. Nagtatakang napatingin na lamang si Tio Kiko kay Camoron si Sido. Muling naglakad si Camoro nang makaalis si Tio Kiko. Napansin niya ang isang taong nakasuot ng Amerikana subalit halatang may iniiwasan. Ano kaya ang mayroon? Magnanakaw o maniniktik? Bahala sila. Isa namang kawal na nakita niyang kinausap ang hindi kilalang tao. Pagkuway umalis ito at pinuntahan ng isang karwahe kung saan nakasakay si Simon. Isang putok ang hudyat. Ito ang utos ng general. Wika ng kahinala-hinalang lalaki. Umalis na ang karwahe. Dahil sa narinig niya ay nagkaroon siya ng hinala. May binabalak sila. Subalit, pagkaraan ni iyon ay pinagsawalang bahala rin ni Camoro kung anuman ang narinig at nasaksiyan. Muling naglakad si Camoro at may narinig na naman siyang 2 taong nag-uusap. Ang isa ay may hawak ng rosaryo. Ang mga praile ay malalakas sa Kapitan General. Ang Kapitan General ay umalis samantalang ang mga praile ay naiiwan. Yayaman tayo, basta't isang putok ang hudyat. Naulinigan din si Camoro ang pinag-uusapan ng mga taong may kahina-hinalang kilos. Labis nang pinagtakha ni Camoro ang takbo ng pangyayari. Doon ay ang Kapitan General at dito naman ay patungkol sa mga praile. Ano bang mangyayari sa bayan? Ngunit pagkaraan din ito'y nakibit balikat siyang muli at saka umalis. Nasa labas ng teatro ang bukalbol na si Tadeo. May kausap itong isang kababayan na bagong salta ng Maynila. Kaya sinasamantala nitong kausapin upang maipakitang mas marami siyang kilala at nalalaman. Paniniwala niya ang kausap na siya'y maraming taong kinakapitan na mga kilalang tao sa lipunan gaya ng mga praile at may mataas na tungkulin sa pamahalaan. Kung ano-anong paghahabi na kasinungalingan ang ginawa ni Tadeo, mapaniwala lamang ang kababayang probinsyano. Kung sino-sino ang mga kilalang tao ang tinuro nito na kunway kakilala ngunit hindi naman totoo. May mga pagkakataong pang nagbibigay pugay ito sa mga tao hindi naman kakilala para lamang patunayan isa siyang taong may sinabi. Labis na pinagtatakahan at ikinabibigla ng mga tao ang kinikilos ni Tadeo. Sapagkat hindi naman nila nakikilala ang binata. Ang matiyagang sina Paulita Gomez at Doña Victorina ay dumating. Nakita rin ni Tadeo ang nagbalakayong si Padre Irene, sapagkat hindi nito naitago ang mabahabang ilong. Hindi rin nakatiis na hindi manood ni Don Custodio, bagamat sila ay nagsitutol na nasabing palabas.
Nagsidatingan na rin ang ilang mga artista na sinusundan at pinagkakaguluhan ng ilang mga tagahanga. Nilapitan at binati ni Tadeo ang mga tulad niyang mag-aaral di na sina Makaraig, Pekson, Sandoval at Isagani. "Manonood ka ba?" tanong ni Makaraig kay Tadeo. "Hindi na ako nakabili ng tiket." Pagkukunwari ni Tadeo sapagkat ang totoo ay hindi naman talaga ito nagtangkang bumili. Hindi nakasama si Basilio, kaya't may sobra silang tiket. Hindi nagpatumpik-tumpik si Tadeo nang anyahan siya ng mga ito na sumama sa kanilang palko, kaya't iniwan ang kababayang probinsyano na nag-isa. At ang buod kwento ay nagtatapos.